Nabanggit nyo na po kanina, ito pong sisirain ay Journey something, ganyan. 225 boxes of cigarettes po ito na nasabat ng Bureau of Customs. Pagka po ba ganyan, gaano katagal bago talaga siya sirain? Para lang po aware yung mga kapatid din natin. Medyo matagal din po siya, no? Parang 2 to 3 days ang buong proseso kasi bago po siya idaan sa tinatawag nating pyrolysis, sinishred po muna ito, no? So dumadaan pa muna siya sa isang shredder. I can send you videos po ng ating condemnation. Yung pyrolysis naman po, ito po yung tinatawag nilang thermal decomposition nitong mga materials na ito. Ito po ay parang pamamaraan ng safe na pagsusunog, no? Through heat. Sa isang isolated chamber at nang sa ganun makaiwas po sa isang kumbaga sa mga emissions po, no. So yan po ang ginagawa sa facility na ito, and we can send videos for these processes. Ito pong dapat ay sisirain, saan po ito nakumpiska? Saang area galing? Ang port pong nakapagkumpiska nito ay Port of Subic, no. I'll get the details kung ano po yung talagang operational details kung saang area po ito talagang nakuha, but Port of Subic po ang nagmandato po ng condemnation na ito. Oo, Port of Subic po ang nakahuli. Tas, sir, yung binabanggit niyo na condemnation area, ilan po bang condemnation area meron ng BOC? Kung hindi po ako nagkakamali, meron pong 12 na mga accredited facilities na mga private sectors po ito. Sila po ay nagpo-provide ng ganitong activities, mga condemnation. At yun po, no, base sa memorandum na in-issue po natin nung first month po ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa BOC, ay dapat po fully recorded at fully published, no, ang mga ganitong condemnation activity. From the time na dalhin doon, sasabihin kung saang port ito galing, sino ang mga nandun. Kasi po, like in this instance, no, may kasama po tayong taga-Department of Agriculture na nandun para tumestigo sa pagsisirang ito. At yung buong process po, from the unloading, to the shredding, to the entire completion of the process, at pati po yung certification ng mga tao natin na kumpleto po yung condemnation, lahat po yan ay we are fully prepared to provide those documentation. Oo, kumbaga from confiscation hanggang sa destruction, may ebidensya po ang BOC na ipapakita na talagang nagagawa po ito. At may, sabi nyo nga po, may witness pa from Department of Agriculture, is that right? Tama po. Meron po tayong kasama mula po sa Department of Agriculture. Kumukuha din po ba tayo ng mga kasama sa media? Ano po kasi siya, no? Well, it's open to everybody. As I've mentioned, it's available sa YouTube, no? Yung pong channel ng Port of Subic. We announce it, and media is always welcome to participate if they want. Kaya lang po medyo ano po kasi siya quote-unquote boring, no? Dahil mahaba po yung proseso, and yun nga po, shredding tsaka yung pyrolysis ay parang mahirap pong i-cover naman siya ng ganung katagal kasi araw po ang bibilangin dito, no, considering the quantity also. But media is also welcome to cover, no, kung gusto po ng media mag-cover ng ating future condemnation. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.